Welcome to my channel. Narito naman tayo para ibahagi ko sa inyo ang isa namang pangpaswerte. Kung ikaw ay naniniwala sa mga pangpaswerte, maaari mo itong subukan. Walang mawawala kung ating susubukan, basta't ikaw ay positibo at naniniwala. Kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa bago kong video. Mahilig ka ba sa munggo? Hindi nyo ba alam na ang munggo ay may pangpaswerteng hatid bukod doon kapag nakakuha ka pa ng mutya ng munggo ay lalo kayong suswertihin. Kayo ay suswertihin hindi lamang sa negosyo pati na rin sa iyong buhay. Na dati naghihirap ay maaring magbago ng dahil sa munggo o di naman kaya ay sa mutya ng munggo. Kung kaya't nais nyo malaman kung paano, panoorin mo ang bidyong ito. Maraming mga tao ang hindi nakakalam na swerteng hatid sa atin ng munggo. Ang alam lang natin ay ginagamit ito sa pagluluto. Ngunit hindi nyo ba alam na nagsimula ito sa paniniwala na dinala ng mga Chinese at lahat ng mga Chinese ay sinuswerte gamit lamang ang munggo. Ginagamit nila ang munggo sa tinatawag nilang opening door ceremony. Tuwing may bagong bahay silang naibili, bago nila pasukin at tirhan ang bahay na iyon, pagbukas pa lamang ng pintuan, sinasaboy na nila ang napakaraming munggo sa loob ng kabahayanan at hinihintay nila ng 2 oras nang nakababad ang munggo sa loob ng bahay. Hindi muna nila pinapasok ang mga kagamitan o ginagamit ang bahay. Pagkatapos nun, nililis nila ng maayos, hindi nila tinatapon ang munggo na kanilang ginagamit. Itinatabi lamang nila ito ganito ang ginagawa ng mga Chinese sa opening door ceremony. Kung kaya't ang kanilang mga tahanan ay masaswerte. At halos sila ay sinswerte dahil lamang sa ritual na ginagawa nila gamit ang munggo. Bukod doon, ang mga Pilipino ay naniniwala ay ginamit din ang munggo sa loob ng kanilang kabahayanan. Ginawa rin nila ang pagsasaboy ng munggo mula sa entrance door papasok ng bahay at hindi rin sila nabigo at sila ay sinuwerte at naging matagumpay lalo na kung ikaw ay may bagong bukas na negosyo. Bago mo siya buksan, maaari mong sabuyan ang buong pwesto para sa ganun lalo ito maging maswerte at hahatak ng maraming customer. Ganyan ang nagagawa ng munggo. Hindi lang siya pangpaswerte kundi nag-a-attract pa siya ng pera sa loob ng kabahayanan. Bukod doon, ang munggo ay nagpapasok ng maraming blessing sapagkat dahil sa munggo, ma-attract niya ang blessing at itataboy ang kamalasan. Kung kaya't maging ang Chinese at ang mga Pilipinong naniniwala at gumagawa nitong ritual na ito ay pinalad. Ngunit alam niyo ba na bukod sa paggamit ng munggo sa mga ritual at pampaswerte, ay meron pang isang bagay na pwede pang makuha sa munggo? Alam niyo ba kung ano yon? Ito ay tinatawag na mutya ng munggo. Ang mutya ng munggo ay napakahirap makuha. Napakahirap niyang hanapin sapagkat napakaliit ng munggo. Hindi mo siya may isa-isa para makakuha ng mutya ng munggo. Ngunit kapag ikaw ay isa sa mga taong siniswerte at nakakuha ng mutya ng munggo, panghabang buhay ka nang siswertehin. Basta't ingatan mo to at huwag iwawala at palagi mong lamang itatabi. Para ang swerte ay mapasayo habang buhay. Ngunit paano pa tayo makakuha ng munggo o tinatawag na mutya ng munggo? Sa paanong paraan mo ba makukuha ang mutya ng munggo? Hindi nyo ba alam sa mga niluluto nyong putahin na may munggo, maaari kayong makadiskubre o maaari nyong makita ang tinatawag na mutya ng munggo? Kasi naman, hindi natin malalaman o makikita kung hindi natin siya iluluto. Ngunit kung nagluto na kayo ng isang putahe na may munggo at sarap na sarap kayo sa pagkain at bigla na lang habang kayo ay kumakain, bigla na lang may nasalatan o matigas na bagay na kulay green. Alam nyo ba, yung matigas na yan na kulay green ay tinatawag na mutya ng munggo.
At kapag nakakuha na kayo nito ay huwag nyo nang hayaan na mawala pa ito sa inyo. Kumuha kayo ng pulang tela, kahit maliit na pulang tela, at ilagay nyo yung parang batong kulay green na tinatawag natin na mutya ng munggo. Ilagay mo ito sa isang telang maliit at tahiin. O pwedeng lagyan mo ng padible upang hindi mawala ito at isabit sa loob ng iyong pitaka. Alam mo bang maaaring mangyari sa iyo kapag ganun ginawa mo? Una, simulan natin sa iyong tahanan. Kapag meron kayong mutya na munggo, magugulat na lamang kayo sa mga blessing na bigla-biglang papasok sa inyong tahanan. Kung may lalagay mo ito sa wallet, magugulat ka na lang na ang wallet mo ay hindi na maubusan ng pera. Para bang tuwing may bibilhin ka at mawawalan siya, magkakaroon siya na naman ng panibagong blessing. At magkakaroon ng laman ang pitaka mo. Paulit-ulit lamang mangyayari ang mga bagay na yan kung may hawak kang mutya ng munggo. Kaya kapag meron ka nito, huwag mong ipapaalam sa iba. Sapagkat maaaring kunin nila ito sa iyo at dahil maaari ring na ang tao ay nakakalam ng swerteng na ibibigay ng mutya ng munggo. Kaya mas mainam na ikaw ay nakakalam na nakakita ka nito. Kung ikaw naman ay may negosyo at bagong bukas na pa lang, ilagay mo ang pulang tela na may mutya ng munggo sa loob ng kaha kung saan naglalagay ng pera na binabayad ng mga customer. Mapapansin mo na kahit bagong bukas lang ang tindahan mo ay dadagsain na ito ng mga tao. Maraming tao ang bibili sa tindahan mo na para bang lagi kang may customer. Hindi na maubusan ng customer. Magugulat ka na lamang na kahit ba marami kang kalaban at katabi na pareho ng paninda sa iyo, sila pumupunta iyon ay dahil sa atraksyon na binibigay ng mutya ng munggo. Ina-attract nito ang mga customer na pumapasok sa tindahan mo. Ganun din mangyayari sa bahay mo. I-attract niyan ang blessing na sa iyo na mapunta, hindi sa ibang tao. Kaya't pagkaingatan mo ang mutya ng munggo. At huwag mong iwawala kung sakaling magkaroon ka nito. Yun lamang po. Maraming salamat. God bless you.